tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit at makabuluhang pagtalakay sa mga nagbabagong kaganapan sa buong mundo ang ating itatampok sa araw na ito. Dalawang malaking krisis sa magkaibang panig ng daigdig ang kasalukuyang nagdudulot ng matinding pagkabahala sa mga dalubhasa sa pambansang seguridad at diplomasya. Mula sa marahas na kaguluhan sa mga bilangguan sa Asya hanggang sa lumalalim na lamat sa mga hangganan sa Europa, malinaw na may malalim na hamon ang kinakaharap ng mga pamahalaan sa pagpapanatili ng kaayusan. Sa Timog Asya, yanig ang bansang Sri Lanka ng magkakasunod at mararahas na kaguluhan sa tatlong magkakaibang pasilidad ng bilangguan. Ang naturang insidente ay nag-iwan ng 3 presong patay at 23 sugatan na agad na isinugod sa ospital matapos sumiklab ang kaguluhan. Ang kaganapang ito ay naglantad sa matagal ng problema ng labis na siksikan at mabagal na sistema ng katarungan sa naturang bansa. Samantala sa Europa, formal nang nagpatupad ang pamahalaan ng Espanya ng pansamantalang pagsusuri sa pasaporte at pagkakakilanlan ng mga biyaherong nagmumula sa Italia. Ang pasyang ito ng Madrid ay isang ganting hakbang matapos unang suspendihin ng Italia ang patakaran ng malayang paggalaw para sa mga nagmumula sa Espanya kasunod ng matinding krisis sa migrasyon sa syuta. Ang diplomatikong sigalot na ito ay naglalagay sa alanganin sa mismong pundasyon ng malayang paggalaw sa buong rehiyon ng Europa. Ang pagsubaybay sa dalawang krisis na ito ay napakahalaga sapagkat nagpapakita ito ng magkatulad na banta sa pambansa at regional na seguridad. Sa isang dako, ang pagkasira ng sistema ng mga bilangguan sa Sri Lanka ay nagpapatunay kung paano ang kapabayaan sa mga pasilidad at sistema ng korte ay maaring magbunga ng kaguluhang panlipunan. Sa kabilang dako, ang hidwaan sa pagitan ng Espanya at Italia ay nagpapakita ng lamat sa patakaran ng Schengen na maaring magbago sa daloy ng pandaigdigang pagbibiyahe. Simulan natin ang pagsusuri sa naganap na marahas na kaguluhan sa mga pasilidad ng bilangguan sa Sri Lanka. Sabay-sabay na sumiklab ang gulo sa 3 pangunahing pasilidad, kabilang na ang New Magazine Prison na matatagpuan sa mismong kabisera na Colombo. Sa New Magazine Prison, isang preso ang kumpirmadong namatay habang nagtatangkang tumakas ang humigit kumulang 40 iba pang bilanggo sa gitna ng kaguluhan. Hindi lamang sa Colombo nagkaroon ng kaguluhan dahil sumiklab din ang marahas na sagupaan sa bilangguan ng Kuruwita na matatagpuan mga 80 kilometro ang layo mula sa kabisera. Sa pasilidad ng Kuruwita, 2 presong opisyal na inulat na namatay dulot ng matinding sagupaan sa loob ng kulungan. Kasabay nito, pinalibutan at inagaw naman ng mga preso ang kontrol sa bukas na bilangguan ng Palansena o Negombo kung saan marami sa kanilang umakyat sa mga bubong ng gusali. Upang maibalik ang kaayusan at kontrol sa mga pasilidad, mabilis na nagpadala ang pamahalaan ng Special Task Force o STF, mga unit laban sa kaguluhan at mga kawal ng militar. Gumamit ang mga autoridad ng nakaluluhang gas at pinakamababang kinakailangang puwersa sa Negombo upang mapababa ang mga presong umakyat sa mga bubong. Batay sa opisyal na ulat ng pamahalaan, umabot sa 3 preso ang namatay at 33 ang sugatan na agad na nilapatan ng lunas sa mga malapit na ospital. Upang maunawaan ang tunay na ugat ng kaguluhang ito, mahalagang tingnan ang mga datos ukol sa kalagayan ng mga kulungan sa Sri Lanka. Ayon sa pahayag ni Justice Minister Harshana Nanayakkara, ang buong sistema ng mga bilangguan ng bansa ay kasalukuyang may 39,000 hanggang 41,000 bilanggo. Ngunit ang opisyal na kapasidad ng kanilang mga pasilidad ay para lamang sa 10,000 hanggang 11,000 katao. Ang ibig sabihin nito, ang mga kulungan sa Sri Lanka ay nakararanas ng matinding siksikan na umabot na sa humigit kumulang 40% o 4 na beses na mas marami kaysa sa itinakdang kapasidad nito. Ang ganitong siksik na kalagayan ay lumilikha ng matinding tensyon sa pagitan ng mga preso at mga guwardiya araw-araw. Bukod dito, ang kawalan ng sapat na espasyo at pasilidad ay nagiging sanhi ng mabilis na pagkasira ng disiplina sa loob ng mga selda. Bukod sa problema sa labis na siksikan, may iba pang mga anggulong tinitingnan ng mga otoridad ukol sa pagsiklab ng gulo. Inihayag ni Public Security Minister Ananda Wijapala sa parlamento na ang mga insidente ay may kaugnayan sa operasyon ng mga nagbebenta ng ilegal na droga at hidwaan ng mga magkaribal na grupong kriminal. Dahil halos magkakasabay na nangyari ang gulo sa 3 magkakahiwalay na pasilidad, malakas ang hinala ng pamahalaan na may naganap na organisadong sabotahe sa loob ng sistema.
Isa pang malaking salik sa krisis na ito ay ang mabagal na proseso sa sistema ng hustisya sa bansa. Ayon kay Senaca Pereira mula sa Committee for Rights of Prisoners, higit sa 75 hanggang 80% ng mga nakakulong sa buong bansa ay mga bilanggong naghihintay pa ng paglilitis o mga suspek na wala pang formal na hatol. Kasalukuyang mayroong higit sa 1.1 milyong nakabinbing kaso sa mga korte ng Sri Lanka, habang ang mas mahihigpit na batas sa piyansa ay nagiging dahilan upang humigit kumulang 20,000 taong sangkot sa mga kasong may kaugnayan sa droga ang manatiling nakakulong ng napakahabang panahon habang naghihintay ng paglilitis. Bilang tugon sa marahas na insidente, nagpahayag ang Public Security Minister sa parlamento ng isang komprehensibong investigasyon upang matukoy kung may sadyang koordinasyon sa pagitan ng mga presong sangkot sa kaguluhan. Nais ng pamahalaan na makakuha ng malinaw na ebidensiya kung paano nakipag-ugnayan ang mga grupong kriminal sa loob at labas ng bilangguan. Kasabay nito, nagpatupad din ng mas mahigpit na panloob na seguridad upang maiwasan ang muling pag-uulit ng katulad na kaguluhan. Upang direktang matugunan ang pangunahing sanhi ng siksikan sa mga kulungan, isinusulong ng Department of Justice ang panukalang House Arrest Bill. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, ipahihintulot ang pananatili sa tahanan bilang parusa para sa mga sangkot sa magaang paglabag at mga usaping sibil upang makatulong sa pagpapababa sa bilang ng 28,000 bilanggong naghihintay ng paglilitis. Ang hakbang na ito ay inaasahang magbibigay ng malaking ginhawa sa mga pampublikong pasilidad na labis na nagsisiksikan sa kasalukuyan. Bukod sa House Arrest Bill, inaprubahan din ng Attorney General ang panukalang 22nd Constitutional Amendment upang palawigin ng 2 taon ang termino at edad ng pagreretiro ng mga hukom sa matataas na hukuman. Sa kasalukuyan, mayroon lamang humigit kumulang 20 hukom bawat 1 milyong mamamayan sa Sri Lanka na siyang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng 1.1 milyong nakabinbing kaso. Sa pamamagitan ng pagpapalawig sa serbisyo ng mga hukom, maaayos at mapapabilis ang pagproseso sa mga kaso upang mabawasan ang mga presong matagal nang naghihintay ng hatol. Kasama rin sa mga reformang isinusulong ng pamahalaan ang pag-amyenda sa Bail Act upang ipadala ang mga sangkot sa magaang kasong may kaugnayan sa droga sa mga sentro ng rehabilitasyon sa halip na direktang ikulong. Binuo rin ng pamahalaan ng isang balangkas para sa pagbabawas ng sentensiya na magbibigay ng organisadong mekanismo upang mabawasan ang sentensiya ng mga formal ng nahatulang preso. Ang mga pinagsama-samang legal na hakbang na ito ay naglalayong baguhin ang buong sistema ng katarungan sa Sri Lanka mula sa ugat nito. Iwanan muna natin ang sitwasyon sa Asia at tumawid naman tayo sa Europa para sa ikalawang pangunahing paksa sa ating balitaan. Isang matinding diplomatikong sigalot at gantihang paghihigpit sa hangganan ang kasalukuyang nagaganap sa pagitan ng Espanya at Italia kasunod ng krisis sa imigrasyon sa Ceuta. Ang hidwang ito ay nagbunga ng direktang tensyon sa pagitan ng dalawang malalaking miyembro ng European Union. Upang maunawaan ang pinagmulan ng diplomatikong krisis na ito, kailangang balikan ang mga kaganapan noong huling bahagi ng Hulyo 2026 sa teritoryo ng Espanya na Ceuta na matatagpuan sa Hilagang Aprika. Sa loob lamang ng ilang araw mula Hulyo 20 hanggang Hulyo 29, humigit kumulang 1,500 katao ang lumangoy papunta sa Ceuta mula sa Morocco. Ngunit noong Hulyo 30 hanggang Hulyo 31, sumiklab ang isang napakalaking dagsa matapos kumalat sa social media ang maling balita na di umano ay bukas ang hangganan. Dahil sa maling impormasyong ito, humigit kumulang 50,000 hanggang 80,000 katao na karamihan ay mga kabataang Moroccan at mga mula sa Sub-Saharan Africa ang sabay-sabay na sumugod sa hangganan at nagtangkang lumangoy sa Tarahal at Benzu breakwaters. Ang napakalaking dagsa ng tao ay agad na nagdulot ng matinding trahedya at kaguluhan sa dalampasigan. Sa loob ng ilang araw mula Agosto 1 hanggang Agosto 3, nagsagawa ang mga otoridad ng mga operasyong pang-emerhensiya kung saan humigit kumulang 70,000 katao ang naitalang ibinalik. Naging napakabigat ng epekto ng krisis na ito sa buhay ng tao batay sa mga kumpirmado at opisyal na ulat ng mga otoridad. Naitala ang humigit kumulang 80 hanggang 111 pagkasawi ng mga migrante dulot ng pagkalunod at pagkakayapakan sa gitna ng desperadong pagtawid sa dagat. Ang napakalaking bilang ng mga nasawi sa maikling panahon ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa mga pandaigdigang organisasyong makatao sa buong mundo. Bukod sa mga nasawi na nanatili sa Ceuta ang humigit kumulang 800 hanggang 1,300 batang migrante na walang kasamang nakatatanda
habang ang tiyak na bilang na inuulat ng ilang autoridad ay umabot sa 1,342 bata. Ang mga batang ito ay lubhang nangangailangan ng tulong at matutuluyan, ngunit ang nakatalagang pasilidad sa syuta ay mayroon lamang kapasidad para sa 90 katao. Dahil dito lumagpas ng 2,400% ang bilang ng mga bata kumpara sa tunay na kapasidad ng pasilidad, kaya naglabas ang pamahalaan ng Espanya ng 25 milyong euro bilang pondong pang-emerhensiya. Ang krisis sa Ceuta ay agad na nagbunga ng malaking epekto sa heopolitika ng Europa nang magpasya ang Italia na gumawa ng sarili nitong hakbang. Noong Hulyo 30 hanggang Agosto 1 ginamit ng Italia sa pamumuno ni Prime Minister Giorgia Meloni ang Article 25 ng Schengen Borders Code. Sa ilalim ng probisyong ito, ipinatupad ng Rome ang pansamantalang pagsusuri sa hangganan para sa mga biyaherong nagmumula sa Espanya mula Agosto 1 hanggang Setyembre 1, 2026. Ipinagtanggol ni Italian Prime Minister Giorgia Meloni ang desisyong ito at sinabing ito ay isang kinakailangang hakbang upang protektahan ang pambansang seguridad ng Italia. Ayon sa pamahalaan ng Italia, ang layunin ng pagsusuri sa hangganan ay upang pigilan ang tinatawag na pangalawang paggalaw o ang posibleng paglipat ng mga hindi dokumentadong migrante mula Espanya patungong Italia. Gayunpaman, ang unilateral na desisyong ito ng Rome ay mabilis na ikinagalit ng pamahalaan ng Espanya. Mariing tinutulan ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez ang ginawa ng Italia at tinawag itong unilateral, labag sa konstitusyon at may diskriminasyon laban sa mga mamamayan ng Espanya. Dahil dito, nagbigay ang Madrid ng mahigpit na 2 araw na ultimatum sa Italia upang alisin ang mga pagsusuri sa hangganan at tratuhin ang mga Espanyol tulad ng ibang mamamayan ng European Union. Ngunit formal na tinanggihan ng Rome ang ultimatum na ito at sinabing hindi sila tatanggap ng anumang imposisyon mula sa ibang bansa. Dahil sa pagtanggi ng Italia, formal na nagpatupad ang Espanya ng sarili nitong ganting hakbang simula noong Sabado, Agosto 8 hanggang Setyembre 7, 2026. Sa ilalim ng bagong utos ng Madrid, ang lahat ng mga biyaherong nagmumula sa Italia ay sasailalim sa pansamantalang pagsusuri ng pasaport. Ang ganting hakbang na ito ay lalong nagpainit sa diplomatikong sagupaan ng dalawang bansa. Ang naganap na gantihang pagsusuri sa hangganan sa pagitan ng Espanya at Italia ay nagdulot ng malalim na alalahanin sa hinaharap ng Schengen area. Bagamat pinapayagan ng Article 25 ng Schengen Code ang pansamantalang pagkontrol sa panahon ng emerhensiya, pinibigyang diin ng mga eksperto na ang gantihang pagkontrol sa pagitan ng mga miyembrong bansa ay nagpapahina sa batayang prinsipyo ng malayang paggalaw. Bukod dito, itinuturo ng mga tagasuri na napakababa ng posibilidad na ang mga migranteng nasa Ceuta ay bumiyahe sa lupa patungong Italia, kaya't ang mga hakbang na ito ay higit na pampulitika kaysa nakabatay sa praktikal na pangangailangan sa seguridad. Ang krisis ay nagbunga rin ng matinding pagkakabaha-bahagi sa loob mismo ng European Union. Sa isang panig, nagpahayag ng buong suporta si European Council President Antonio Costa sa Espanya at binigyang diin na ang hangganan ng Ceuta sa Hilagang Aprika ay panlabas na hangganan ng buong European Union na dapat tulungan ng lahat. Ngunit sa kabilang panig, 22 pinuno ng mga miyembrong bansa sa EU ang sumulat sa European Commission upang batikusin ang kamakailang programa ng Espanya para sa pagsasaayos ng legal na katayuan ng mga migrante na itinuturing nilang malaking dahilan upang mas maraming ilegal na migrante ang mahikayat na pumunta sa bansa. Sa gitna ng usaping ito, nagpahayag din ng suporta ang Finland at Denmark sa naging posisyon ng Italia ukol sa paghihigpit ng seguridad sa hangganan. Ipinapakita nito na wala pang iisang komprehensibong patakaran sa migrasyon at asylum ang European Union na kayang pagkasunduan ng lahat ng miyembrong estado. Ang kawalan ng pagkakaisa sa balangkas ng patakaran ay patuloy na nagdudulot ng lamat sa pagitan ng mga bansang nasa timog at hilagang bahagi ng Europa. Hindi lamang sa antas ng diplomasya nagkaroon ng tensyon kundi maging sa panloob na politika ng Espanya. Ang partidong Vox na nasa dulong kanan ng politika ng Espanya sa pamumuno ni Santiago Abascal ay mariing tinuligsa ang pagdagsa ng mga migrante sa Ceuta at tinawag itong isang pagsalakay at isang gawa ng digmaan. Mariing tinutulan ng Vox ang paggamit ng pondo ng bayan para sa tulong pinansyal sa mga batang migranteng walang kasamang nakatatanda at nanawagan pa na tanggalan ang Morocco ng karapatang maging katuwang na punong abala sa 2030 FIFA World Cup
Samantala nagpahayag din ng leader ng pangunahing oposisyon na si Alberto Núñez Feijóo ng Partido Popular o PP at tinawag ang nangyari sa Ceuta bilang isang krisis sa pambansang seguridad. Ayon sa oposisyon sa Espanya, ang kapabayaan umano ng pamahalaan ni Prime Minister Pedro Sanchez sa pamamahala sa hangganan ang pangunahing dahilan kung bakit naganap ang ganitong malaking krisis. Ang ganitong matinding usaping pampolitika ay lalong nagpahirap sa pagbuo ng pambansang pagkakasundo sa Espanya. Kung ating ang susuriin ang dalawang magkaibang balitang ito, makikita natin ang malalam na ugnayan ng pamamahalang panloob at internasyonal na seguridad. Sa Sri Lanka, ang kapabayaan sa infrastruktura ng bilangguan siksika na umabot sa 4.2% at ang higit 1.1 milyong nakabinbing kaso sa korte ay nagbunga ng marahas na pagkasira ng kaayusan. Ipinapakita nito na kapag ang sistema ng hustisya ay hindi nakatutugon sa pangangailangan ng lipunan, ang epekto nito ay direktang nagiging banta sa seguridad ng mamamayan. Sa kabilang banda, ang diplomatikong krisis sa Europa sa pagitan ng Espanya at Italia ay nagpapakita ng epekto ng kawalan ng pagkakasundo sa usapin ng migrasyon. Ang naganap na gantihang pagkontrol sa hangganan sa ilalim ng Schengen Code ay nagpapatunay na kapag nagkaroon ng krisis sa hangganan, ang batayang malayang paggalaw ay mabilis na nauuwi sa pampulitikang gantihan. Ang parehong krisis ay nagiiwan ng mahalagang aral sa mga lider ng bansa ukol sa kahalagahan ng mabilis at epektibong reforma sa pamamahala. Para sa bansang Sri Lanka, ang mabilis na pagpasa at pagpapatupad sa House Arrest Bill at 22nd Constitutional Amendment ang nakikitang pinakamainam na solusyon upang mabawasan ang 28,000 bilanggong naghihintay ng paglilitis at maayos ang mga nakabinding kaso. Para naman sa European Union, kinakailangan ng isang malinaw at makatarungang sistema ng paghahati ng responsibilidad para sa mga migrante at mga batang walang kasamang nakatatanda upang maiwasan ang mga unilateral na pagpapasara ng hangganan na sumisira sa pagkakaisa ng rehiyon. Sa huli, ang mga kaganapang ito sa Sri Lanka at Europa ay nagpapaalala sa atin na ang usapin ng katarungan, seguridad at hangganan ay magkakaugnay sa anumang panig ng mundo. Ang bawat desisyon ng isang pamahalaan ay may direktang epekto sa buhay ng libu-libong mamamayan at sa pangkalahatang kapayapaan ng rehiyon. Kaya naman patuloy nating babantayan ang mga susunod na hakbang ng mga leader sa mga bansang ito sa mga darating na araw. Ano ang iyong pananaw sa mga hakbang ng pamahalaan kapag nahaharap sa matinding siksikan sa mga kulungan o krisis sa pambansang hangganan? Ibahagi ang inyong komento at saloobin sa ibabang bahagi ng video na ito upang makasali sa ating talakayan. Kung gusto ninyong manatiling updated sa mga pinakahuling balita at malalim na pagsusuri sa mga kaganapan sa buong mundo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel.